Hallelujah, 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 Hallelujah. Sinabi ni Yesu Kristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugos sa akin. At ang nakakakita sa akin na nakakakita sa Kanya, ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan ni naman ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kaniya sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsalita sa pansarang ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugos sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipinahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ipinahayag ng lantaran sa publiko ang nagsugo sa ating Panginoon si Kristo at yan ay ang ating Ama at siya ang ilaw, siya ang sinugo. Kung kaya't sa ating pagninilay ngayon, atin din mismong pag-isipan at pagnilayan lalo't higit ang mga kadiliman o ang kaliwanagan ng ating buhay. Hindi po masama ang natural na kadiliman at ang kaliwanagan. Pareho po itong hindi makapagdulot sa atin ng makitang bagay na gusto nating makita o kaliwanagan. Halimbawa, sa dilim, kung meron tayong gustong makita, kung ito'y puro kadiliman, wala tayong makikita. Maging sa liwanag din, kung liwanag at meron kang gustong makita, kung puro liwanag ang makikita, wala ka rin makikita. Ibig sabihin, dalawang klase ng pagkabulag. Bulag, na ang sa kapaligiran mo ay madilim. Bulag din, sa kapaligiran mo ay buong liwanag na wala kang nakikita. Ito po ay ating binibigyan ng pansin ng dahil sa binibigyan din ito ng malalim na pagpapahulugan ni San Juan sa pagpapahayag ng Ebanghelyo tungkol sa pagkakaiba ng liwanag at ng kadiliman. Ang tinutukoy dito ni San Juan ay mismong gabay sa ating daanan ng ating buhay at pananampalataya at yan ang ating Panginoong Jesucristo na siyang ating tinatanglawan ng ating sumabaybayang buhay ng ating paglalakbay sa mundong ito. Kung kaya po, para po iyang isang atin mismong paggalaw ng ating buhay na matter of choice. Dalawa lang po ang ating pagdidesisyonan ng isang tao. Either you do good or to do bad. Walang pwede sa gitna. Nasa atin ang kalayaan. Kung gusto mong maging mabuti, makakagawa ka ng mabuti. Kung gusto mong gumawa ng masama, makakagawa ka rin ng masama.
So parang kung gusto mong tumahak sa madilim na landas at ayaw mong makakita ng kaliwanagan ng ating Panginoon Kristo, ay pwede mo rin gawin. O kundi kaya naman, ikaw ay tumahak sa kaliwanagan, ay magagawa mo rin. Ibig sabihin, the switch off and on ay nasa sa atin. Yung sa atin mismo mga choices. What determines the sin is our choice. Kung anong ating paggawa ng pagkakasala o anong paggagawa ng kabutihan, nasa sa ating choice. Ipinagkaloob ito sa atin ng Diyos, ng ating kalayaan, na itong ating gagamitin. Kung kaya't naroroon na po simula't simula ang biyaya na kaloob sa atin ng ating Panginoon Kristo. Sa matter of choice, sa ating paglalakbay sa buhay. Pangalawang ating pagnilayan ay ang pagpapadala ng Diyos Ama sa ating Panginoon Kristo na kanyang bugtong na anak. Ito po ay kilalang mga berso ng mga salita ng Diyos ng ating Panginoon Kristo ay bugtong na ang anak, ipinadala sa atin hindi upang husgahan ang mundo, kundi iligtas ito sa pamamagitan niya. Kung kaya nga po, sa pagpapadala ng Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak, ito po ay kapalit ng kanyang buhay para lamang sa ating kaligtasan. Ay ganoon din naman ang ginawa ng simbahan sa pagpapadala ni San Pablo at kay Bernabe sa pagsisimula ng pagpapahayag ng mabuting balita labas mismo ng Israel. Na ibig sabihin lumalaganap ang pagpapahayag ng ating Panginoon Kristo at hindi lamang ito sila pumunta, kundi itinaya din nila ang kanilang buhay para sa pagpapahayag ng mabuting balita na sinimula ng ating Panginoon Kristo. Kung kaya po sa ating hamon, sa ating paglalakbay, hindi lamang po ng ating pananampalataya at maging sa ating buhay, dala-dala din po natin ang diwa ng ating Panginoon Kristo na kung anumang estado natin, tayo din po ay pinadala. Ibig sabihin, hindi lang po tayo humihingi ng biyaya nagmula sa ating Panginoong Diyos. Mas lalong higit, kaya po tayo narito dahil mahal natin ang nagbibigay at inaasahan nating nagbibigay ng biyaya para sa atin. Marami po sa atin na dumudulog sa Diyos, hinihingi lamang ang mga benepisaryo marahil sa gusto nilang makamtan ng kanilang intensyon o mga panalangin. Pagkatapos nito ay wala na. Mas higit po nating intindihin at mamahalin ang siyang nagsugo para tayo iligtas. Ibig sabihin, mas mahalin natin ang ating dinudulugan kaysa sa mga awang kaloob na ibinibigay sa atin kung anumang ating mga intensyon. Hindi po nakasalalay ang ating relasyon sa Diyos kung meron tayong natanggap, kundi nakasalalay ito ng pagmamahal na ibinibigay natin sa Kanya. Ika nga, seek ye first the kingdom of God, seek ye first the Spirit of the Lord. Pag makuha natin at makamtan natin ang kalooban ng Diyos, ay doon pa po susunod yung ating mga intensyon na iningi sa Kanya. Mahalin natin muna siya. Hindi po mahalin natin ang ating mga dinudulog sa Kanya at pumapangalawa lamang siya. Karamihan po baliktad ang nangyari sa atin. Gusto lang nating makuha ang hiningi natin sa Kanya at wala na tayong pakialam sa nagbibigay sa atin at nag-aanyaya sa atin na tayo din pala ay makikiisa sa Kanyang misyon. At tayo din merong tungkulin o obligasyon na malaya din tayong magpapahayag dahil simula't simula sa bisa ng ating pagiging binyagan, tayo din po ay pinadala para sa lahat na makakarinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo.